Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at meron na naman tayong panibagong pag-uusapan ngayon. Eto, naalala nyo ba yung nakaraang podcast o yung interview nila kay Castro tsaka kay Panelo? Yung nagsagutan sila dun sa, alam ko UNTV ang nag-ano nun eh, hindi ako nagkakamali. Pinagmamalaki ni Castro na yung sa parang hinahamak niya yung sa INC na rally, 'di ba? Na parang hindi daw totoo, parang politika lang daw. Tapos may pinagmamalaki siya na sa 31 nga, ngayon nga yun, 31, may malakasang rally daw. May malakasang rally kasi sama-sama daw yung sa mga ano kasi ito yung rally na sinasabi nila yung sa impeachment nga ni BP Sara. Magsasama-sama daw silang lahat dyan. So panoorin muna natin yung sinabi niya dun sa interview sa kanila with Panelo. Eto, tignan muna natin to bago tayo pumunta dun sa rally. Tapos i-compare natin yung rally nung kung gaano karami yung rally sa INC tapos dito sa rally nila ng para sa impeachment nga ni BP Sara. O, sige, panoorin muna natin to. Kayo, Congressman Castro, do you think that well, the rallies yung are still... ANC pala. 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat nung mga Ayan yung sinasabi niya, yung rally nga daw sa 31, which is ngayon nga yan. complaints, yung tatlo na impeachment complaints. Ito yung January 17 to nung binalita ito. Kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng Lahat daw ha? Kasama daw lahat ng supporter nung impeachment. At least impeachment ni BP Sara. Hindi ito nagkukunwari. Ayan yung sinabi niya na nagkukunwari daw yung INC na hindi daw political o nagsisinungaling daw yung INC na sinasabi niya na may rally na hindi daw political pero may mga politiko daw doon. Okay, tuloy natin. Parang peace, di ba? Ito, direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya alam mo naman talaga sila. Ang darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Kaya pala bakit nga pala hindi sa Luneta? Kasi maliit nga daw. Maliit nga daw kaya sa EDSA lang. Mamaya makikita nyo kung gaano kakonti yung tao na nandyan. Kaya ayaw nila sa Luneta kasi nga daw makikita kung gaano sila kakonti. Butas-butas. So, yung parish priest kasi ng EDSA siya. Ay, bahala kayo dyan. Lagi nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta makikita mo. Kasi ito, di ba, Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Liwasang Bonifacio. Kasi as you said, yung baka sa magtuloy 31. sa Luneta yun. Yung sa 31 sabi ko, pro-impeachment. Yung Pro-impeachment. Luneta, So, meron sa PPM. anti-impeachment yun in support of Oo. Marcos call. Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat. Gaano kalakas. Ngayon, makikita natin, kasi 31 ngayon, makikita natin kung gaano kalakas yung sigaw nung mga sinasabi niya na kasama niya patungkol dun sa impeachment ni BP Sara. So, gaano kaya kalakas yun? Well, hindi naman paramihan yun, pero kung titignan nyo Biglang bawi, kasi alam niyang kukonti lang eh. Madadali siya eh. Anyway, tapos na yan. Ayun yung balita nung nakaraan. So, punta tayo ngayon dito sa... dito muna tayo sa isa. Asher, ano na yung latest ito yung sa UNTV. sinasagawang rally dyan? Ito na yung updated na to. Ito na yung latest ngayon yan.
Tignan mo, inulan na sila, oh. Nagsimula na ang ulan dito, ngunit hindi nagpapatinag ang tinatayang libo-libong mga nakikilahok sa isinasagawang kilos protesta. Inulan na kayo sa mga katarantaduhan nyo dyan. Tignan mo naman kung gaano kakonti, oh. Ng mga koalisyon ng Tindig Pilipinas, Akbayan Party List at iba-iba pang grupo. Suot ng puting damit, sigaw ng mga ito ay anong petsa na impeach Vice President Sara Duterte. So ayan na yun, ganyan na yun. Ano na yan, pangmalakasan na yan. Sabi ni Castro, nandito na lahat to, pangmalakasan to. Ito na yung ano. Yan na pala yun. Yan naman, oh. Compare nyo yung sa INC, kung gaano karami. Bandang alas 7. Ibig sabihin kayo lang ang mga may gustong ma-impeach si BP Sara. Kayo lang yan. Bakit? Bakit gusto nilang ma-impeach? Mamaya sabihin natin. Kanina nang magsimulang dumagsa ang mga ralista dito sa EDSA People Power Monument. Alas 8 ng umaga naman nagsimula ang kanilang programa kung saan dumalo ang ilang religious leader at mga representante ng party list. Anila matatapos na ang Enero. Si Tamba, oh. Aksyon ang Kongreso sa mga impeachment complaint. Hindi nga mag-a-action yan kasi hindi nga umakyat, eh. Mismong presidente nga ayaw yan, eh. Kayo gusto nyo? Bakit? Sino may trip niyan? Si kataas-taasan. Laban kay VP Duterte. Nakabantay naman ang mga kawani ng Philippine National Police sa lugar. Nakasara sa trapiko ang kalahati ng kalsada ng White Plains Avenue kung saan nakapwesto ang stage ng mga rallyista. Maaari namang makadaan ang mga motorista sa parehong westbound at eastbound. Oh, pwede pala, eh. Kala ko ba malakasan yan? Bakit nakakadaan pa? Kung malakasan yan, walang makakadaan yan. Siguro pwede one way. Pero yung kabilaan, nako. Ibig sabihin, kukunti kayo. Ng White Plains. Ngunit pinapayuhan ng mga ito na dumaan na lang sa alternatibong ruta. Nakatakda namang magtapos ang programa at kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument alas 12 ng tanghali. Tapusin nyo na. Dahil tapos na, eh. Aga mamayang alas 2 naman ng hapon ay nakatakda ang kilos protesta ng isa pang grupo ng dyan sa may EDSA Shrine sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. Ito naman ay talagang dinalawan nyo pa, para sa bagay, eto pag natapos tong una, ang gagawin nila, lipat naman dun sa kabila yung mga binayaran. Para marami din. Para, syempre, pag nagsabay yan, naku, malalamang super konti talaga. Maganda, pag natapos tong isa, lipat naman dun sa kabila. Ayun pala yun. Ang galing. Talagang pinagkaiba nila ng oras, para sure na may tao, eh, no? protesta laban sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang administrasyon, maging ng Duterte administration o dating administrasyon ng Duterte. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. So, ayan na yung isa. Ito yung pangalawa. Ito yung sa Manila Bulletin naman to. Oh, go! Go na! Ang nakita ko dito sa balita, sinasabi dito nasa 40,000 daw to. 40,000 ba yan sa tingin nyo? Ang galing, ha? Sir, pagod na si Sir, oh.
Hindi na nga maipapadala yan sa inyo. Sino abusado? Si BP Sara? Mas abusado pa nga yung si Tamba. Kitang-kita nyo naman. Ewan ko sa inyo. Bagay, mga ano to para nga naman nakasip-sip sila ng todo. Gagawa sila ng paraan. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya yan si BP Sara. Sabi ko sa inyo. Tignan mo nga yung mga pulis, chill-chill lang, bakit? Kasi kaunti lang kayo. Yung Sara, patalsikin, abusado, alisin. Dapat yung abusado dyan, alisin nyo si Tamba, hindi yun si BP Sara. Nung tinanggalan nyo nga ng budget, tsaka ng security, hindi nga masyado nagsalita eh. Hindi na nga nag-iimik yung ali. Tapos nung nagsalita ng konti, yun na. Doon kayo na taranta. Oh, galing ah. Magkano kaya ang ano dito, ang bigay dito pag umatin ka sa mga ganyan-ganyan, no? Sa palagay niyo, magkano kaya yung mga bigayan dyan? 1,000, 500, ganun? Pasigaw-sigaw ka lang, papunta-punta ka lang dyan. Sure naman ako pag umating ka dyan, bibigyan ka ng damit, bibigyan ka ng mga placards. Halata naman yung mga galawan ng mga to. Kapag nagdala kayo ng ano dyan, ng mga yung ati-atihan, yung mga drums para medyo maganda yung ano nyo, yung style nyo. Yung mga gala-galabog, di ba? Dapat ganun eh. Para kayong nasa piyestahan ah. Oh, ayun ba yan? Oh. 'Di ba? Diba, pangmalakasan daw yan, ha? Ang sabi ni Castro, eto yung panoorin natin ulit, ha? Kayo, Congressman Castro, do you think that the Well, rallies are yung still rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo. Ayun ba yung malaki? Malaki daw, oh. Tignan nyo nga yung part na to dito sa may ayan, oh. Yan sa may baba. Tapos dun sa may gilid, sa may tabi ng pader. Oh. Butas-butas eh. Ayan ba yung malakihan? Tapos medyo yung kuha ng drone medyo nakaslant ng konti para kita yung dulo maliit na. Bakit hindi nila yung itaas ng todo, yung talagang kitang-kita kung gaano karami. Dapat ganun eh. Dapat nakataas ng todo yan. Hindi, nakaslant eh. Para yung position ng camera, para kunyari, marami yung hanggang dulo. Sige, nasa na yan. Tuloy natin ha. Oh. Diretso mo doon. Hindi, hanggang dyan lang ang kinukuha ng drone eh. Anyway, tignan natin ha. Yan ang meron ako ditong picturing. Ito yung sa INC.
So compare natin kung gaano ka siksikan dito yung sa baba. Compare nyo dyan sa may taas. 'Di ba? Ito talagang makikita mo sa baba yung sa INC, organic yung tao eh. Talagang ano sila eh, yung masasabi mong pumunta talaga sila dyan at hindi pinilit at hindi binayaran eh. Unlike dito, meron dito banda eh. Ayan, ano. Tingnan yung mga tao dito. Oh. Parang wala sa kanila, parang malulungkot sila eh. Oh. Bato kayo. Tignan nyo ah. Oh. Kila kuya oh, parang dapat matapos na to eh. Makauwi na eh. Unlike dito sa baba, tignan nyo yung sa baba, yung mga tao dyan, ano eh, genuine eh. Talagang organic eh. Makikita mo talaga na pumunta sila dyan para sa pagsuporta kay BP Sara o para yung tigilan yung yung pagpupush ng impeachment. Dito hindi eh. Parang tagal naman ng tagal naman matapos to na makauwi na. Meron pang isa dito. Ito yung drone. Ganto dapat ang kuhaan sa sa drone. Ganyang kataas. Hindi yung ganto, tingnan nyo ha. Compare ulit natin, nasaan na ba yun? Ayan oh. Kumpara nyo naman yan dito. Ang sabi ni Castro, saan nga yun? Ang sabi ni Castro, ayan. Do you think that yung rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo. Malaki daw. Bakit ganto yan? Bakit ganto siya? Bakit ganto kung malaki yan? Sama-sama daw yan ha, malaki daw yan. Kasi sama-sama. Ba't na nangyari? So kung hindi pa kayo convinced dito sa may picture na to sa baba, ito yung isa pang picture na medyo malayo-layo. So ayan, ayan. Sa ano to Quirino Grandstand. Kitang-kita nyo naman kung gaano. Malaki yan ha. Hindi yan basta-basta. Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, 1.5 to 1.6 ang umatin dyan. Tingnan mo naman kung gaano karami. Kumpara mo naman dito sa taas. Ano na Castro? Ano na yung sinasabi mo na malakihang rally? Ano? Puro lang yabang. Wala ka pala eh. Ito ang legit na rally, nasa baba. Ito yung sa taas, ewan ko. Kitang-kita nyo naman, di ba? Wala, hindi ko nalagay kasi dito yung picture nung nung isang tignan nga natin kung mailalagay ko. Yung rally nila. Wala eh. Wala. Hindi ko sayang, nawala. Yung rally nila dyan sa may yan, yung mismong rally na yan, kung gaano ka konti, ganyan lang. So anong ibig sabihin nun? Wala talaga tong mga to. Alam nyo ba kung bakit kasi pinupush nila yung impeachment na yan? Kasi kagagawan niya ni Tamba. Bakit? Pag na-impeach si BP Sara, hindi ko sure kung Senate sa Senate ang kasi ang mangyayari,
'Di ba? Pag ang presidente natanggal, ang papasok ngayon ang vice president. Ngayon, pag ang vice president ang natanggal o na-impeach, sino ang papalit? Sino ang papalit? Eh di ang Senate President, di ba? Eh ang Senate President, tropa nila yan si Cheese, di ba? Pumirma nga din yan dun sa may BICAM na blanco eh. So tropa nila yan. Ngayon, ang mangyayari, pwedeng mamili. Hindi ko sure kung paano nila gagawin yun pero pwedeng ang nangyari. Pero pwedeng ang speaker ang maging ngayon, vice president. Ngayon, para naman siya maging presidente, bababa si Marcos. Tapos siya na ang papalit na maging presidente. Ngayon, ipinapasok nila na ano ba yung pinapirma nila dati na nakalimutan ko na pero may pinapapirma sila dati sa mga tao na para maging mabago yung constitution. Para nga naman, pag nakaupo na si Tamba, prime minister na. Siya na ang hawak ng lahat. So wala na tayong magagawa. Siya nang may desisyon ng lahat ng bagay. So yun ang plano nila. Kaya pinupush nila tong pinupush nila to hanggang sa kaduluduluhan yung impeachment ni BP Sara na yan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi na nga yan okay kay Marcos. Hindi ko alam kung si Marcos huhugas kamay lang tungkol dyan Pero hindi talaga yan matutuloy Hindi nga umaakyat kay kasi na-booking yan sila Kaya hindi umaakyat kay dapat yan mas mabilis yung impeachment na yan. Alam ko 10 days lang yan ang sinasabi nila dapat nakaakyat na yan dun sa kay Tamba Bakit hindi umaakyat? Kasi nga walang mangyayari dyan. Puro lang yan sila panira kay BP Sara. Siyempre, kung hindi ka na naman, wala ka na mga pag-asang manalo sa 2028, anong gagawin mo? Eh di maninira ka na lang ng maninira hanggang masira mo ang mga Duterte. 'Di ba? Ganun na lang ang gagawin mo. Eh kung malay mo maging okay yung paninira mo, ganun. Malay mo, ang dami nang naubos na yung pera ni Tamba sa paninira lang kay BP Sara. Pero walang nangyayari. Taong bayan pa rin ang kakampi ni BP. Bakit? Hindi makita sa kanila yung yung malasakit Hindi na nga nagsasalita yung Ali. Sila natataranta pa ng natataranta. Hanggang ngayon, meron pa nga yung sabay kami, sinisisi nila sa mga Duterte kung bakit daw pinupolitika daw ng mga Duterte yung yung sa budget. 'Di ba? Eh hindi naman Duterte ang may kasalanan yan, kayo Bakit? Kayo yung mga pumirma diyan Dapat nga parusahan kayo. Pirma-pirma kayo diyan ang hindi niyo muna chine-check Hindi niyo pinag-aaralan bakit? Bakit kayo pipirma? Kasi nga mga tropa kayo, mga magkakatropa kayo diyan sa Kamara. O sino mga hindi pumirma diyan? Yung mga hindi niyo hindi niyo akit sa mga kitaan nyo. Kaya ang tendency, sisiraan nyo na. Bakit ba lumabas yun? Gagagawan nyo rin. Tapos si Attorney Vic, sabi nila, kaya daw nag-iingay ng ganyan, kaya dinadali ang Kamara dahil nga tatakbo. Kahit naman hindi tumakbo yung yung mama
Halatang halata kayo kahit nga si si Drelo nakaaway ni hindi sila okay niya na ni Pangulong Duterte Si Drelon, yung tulog ng tulog sa Senate. Pero ang sinabi niya doon sa isang balita na ito ang pinaka-corrupt na budget. Biruin mo yun Kahit yung mga ibang kulay, kontra na dito sa BICAM, kontra na sa Kamara. Bakit? Kasi nga, puro kayo katarantaduhan dyan. Kung ano-anong pinaggagawa nyo dyan, tapos isisisi nyo sa mga Duterte. Anong klase? Mga baliw na yata kayo So pag nabuking, ang gagawin, pag wala ng palusot, isisisi na sa mga Duterte. Ganyan ang mga gawain nyo. Pag wala nang masabi, pag wala nang mabato, yan ang gagawin nyo. Duterte ang may kasalanan. Duterte na may kasalanan. Pati yung traffic dyan sa EDSA, si Duterte may kasalanan yan. Pati yung pag-aksidente nung yung doon sa Marilake, isisi nyo na rin kay Duterte. Total, ganyan naman ang ginagawa ninyo So, anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. So, see you again next time. Ingat-ingat po kayo. God bless.